Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, kanya-kanya ng laro ang mga kandidata dito sa Miss Universe. Kung sino-sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko, at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. So ayun nga, grabe na no, talagang papalapit na tayo sa exciting moment dahil nararamdaman na natin yung mga paandar nga ng mga kandidata, at masasabi ko naman talaga kanya-kanya na silang laro sa kanyang mga gawa dito sa Miss Universe, di ba? So makikita mo diyan kung sino ba talaga yung mga kandidata na nag-iingay. Syempre isa na diyan ang pambaton ng Puerto Rico. Yes, grabe no, grabe ang paandar ni Puerto Rico. Talaga yung game niya, laban na laban siya sa competition na to. Ipinakita niya lang dito na she's a very strongest candidate. To be honest ako, para sa akin si Puerto Rico medyo, alam mo yon, yung nararamdaman mo, nagigil talaga siya sa competition na to, at nandoon talaga yung determinasyon niya na masungkit ang corona ng Miss Universe. Mararamdaman mo naman sa kanya, sa mga paandar niya, sa kanyang mga laro na ginagawa ngayon dito sa social media. Talagang masasabi ko, ay nako, si Puerto Rico ayaw magpaawat. Grabe, isa siya sa mga nakikita ko na very strongest candidates. Yung nagpunta nga sila sa Miami, nakita ko talaga yung kanyang laro, nakita ko yung kanyang pasabog, at nandoon talaga siya na ngayon pa lang ninanamnam niya na siya ang mananalo dito sa competition. Ayun yung gusto niya ipahuwatin sa lahat. She's a very strongest. And then nakita naman natin in terms of styling, talagang nilalaro niya talaga. Ando doon yung minsan mahaba yung buhok niya, minsan nakapusod, minsan nakikita mo naman na nakabanat. Talagang ando doon siya on game. Kahit sa mga photos niya na nakikita natin, nag short hair din siya with curly. Talaga naman masasabi ko, oh my god, ang sexy niya doon. At medyo ando doon yung interesado ako na gusto ko makita ko ano yung galaw na gagawin niya sa Miss Universe. Isa to sa mga paandar na kandidata. Siguro nandoon na alam niya rin na pwede siyang maligwa, pero nandoon din talaga na no, nilalaban niya talaga, at ginagawa niya na yung lahat ng kanyang makakaya. Hindi pa man nagsisimula yung competition, kala mo nasa competition na ang lola mo kung magpaandar dito sa Miss Universe, di ba? So isa din sa mga nakikita kong kandidata na medyo very strongest, si Miss Venezuela. Yes, may balita nga na gagawin daw ang Venezuela sa susunod na taon ang Miss Universe. So let's see. Pero ngayon pa lang nakita naman natin kung paano mag-ingay ang pambato ng Venezuela sa competition na to. Nakita natin kung paano siya magpaandar. Grabe. Iba no, mula doon sa nakikita natin styling noon na sobrang akala natin yun na yung ganda niya. Ngayon parang nakita ko so, si Miss Venezuela mas gumanda pa siya ng bonggang-bongga. Sa totoo lang, medyo nagugulat ako sa paandar niya, nagugulat ako sa larong ginagawa niya, kasi kita ko sa social media, grabe, bigay na bigay talaga si Venezuela the way kung paano siya magpasarela. In fairness ha, parang wala nang training, talagang nandoon na ready to fight na, pwede na siyang sumalang anytime. At kahit yung styling niya, nakita natin yung beauty, consistent na parang Amelia Vega yung datingan. So ako excited ako dito kay Miss Venezuela. Feeling ko isa to sa mga talagang eksena sa Miss Universe competition. And then of course si Miss Thailand at saka si Miss Singapore nagsisimula na rin magpaandar, at talaga yung laro nila kinukuha naman nila sa Chains for the Boys. Ganon. Kasi parang ang kuda nila dito sa social media, at nakita naman natin na bold in pa silang dalawa ni Miss Singapore. And ayun, hindi sila nagpapasarela, hindi sila umi-eksena, pero ang eksena nga nila ay empowered woman. Ayun naman ang ginagawa nila sa social media. Si Antonia nagsimula na siya mag-speech, magsalita ng kung ano-ano regarding sa nangyayari sa mundo. And naluloka ako kasi parang hindi niya dinadaan sa performance, dadaanin niya to sa kudaan. Ayun yung nakikita ko dito kay
Antonia Forsyth kay Thailand. And then parang naramdaman ko na gusto niyang ipakita sa lahat na empowered siya the way kung paano siya magsalita. Tingnan natin kung oobra yung game niya kasi syempre iba din yung ipinapakita niyang actions dito. Pero marami nga nagsasabi na dapat daw mag-ingat daw to si Antonia dito kay Miss Mexico. Dahil si Miss Mexico, isa din to sa mga nakikita natin strongest candidates ngayon taon na to kasi ang ganda at hindi lang yan maganda. Makuda, siya yung nakikita kong silent killer na kandidata. Yung parang anytime, pwede niyong makuha yung corona kapag nag-performs to ng bonggang-bongga. Feeling ko, sobrang ganda niya sa personal. At parang feeling ko, ready to fight na. Medyo may baon din talaga ang Mexico ngayon. So, tingnan natin. So, isa din sa mga nakikita ko si Nicaragua. Yes, si Nicaragua, grabe din. Sobrang simplihan din. Iba din yung ipinapakita ni Nicaragua in terms naman sa performance sa kanyang pasarela, signature pasarela. Ayun yung nakikita ko kay Nicaragua. At talaga namang masasabi ko, oh my God, medyo nakakatakot din talaga sa game si Nicaragua. Kasi nakita ninyo kung paano to umeksena noong sa Smile Tree, 'di ba? Sa Smile Train. Talagang sabi ko, oh my God, simplihan lang pero mangangabog din ang ganda pa nakatawan saka ang tangkad pa. Nicaragua, isa din sa mga nakikita ko na dapat mag-ingat. Si Miss Canada, kahit si Miss Canada, iba din yung paandar na ginagawa. Bukod dun sa maganda na siya, magaling din ang kanyang communication skills. Kaya sabi ko, grabe. Iba din naman ang larong ginagawa ng pambato natin na si Michelle D. Dahil si Michelle D naman, ang ginagawa naman niya more on attend sa mga, alam mo yung sponsor. So pinapakita naman ni Michelle D na kapag nanalo kami, marami mag-sponsor sa inyo kasi nakita naman natin ngayon pa lang talagang iniimbitahan na si Michelle D ng mga sponsors at parang yon malaki maitutulong yon sa laban ni Michelle D. Talagang paandar din si Michelle D sa competition kung iisipin mo. At hindi lang yon, kanina nga nagpasabog ng photoshoot etong si bagong photos etong si Michelle D. Nakita naman natin kung gaano ka-sexy. Panalo. Sobrang grabe. Laban na laban. Sobrang na-excite ako sa ano ba yung ipapakita ni Michelle D talaga sa competition ng Miss Universe. Anong laro ang gagawin niya. Nakita naman ninyo yung katawan. Malab Venezuela talaga. Yung alam mo yung parang Minorca Mercado, yung mga kandidata sa Venezuela noon. Sabi ko nga, nako, mukhang sasabay talaga si Michelle D sa mga Latinas dito sa competition ng Miss Universe. At kabog, gusto ko rin yung makeup niya. Kapag tinignan mo yung makeup niya, sabi ko sana talaga ma-achieve ni Michelle D yung mga ganitong make-upan sa Miss Universe. Siyempre na-excite ako kasi minsan si Michelle D parang gusto ko yung laro niya kasi parang pinipeg niya na hindi masyadong maayos, kailangan yung parang plain lang yung nakikita natin sa kanya para siguro pagdating sa Miss Universe, itotodo niya yon. Tapos gusto ko din yung eksena niya na umaati siya sa mga sponsors, iniimbita siya ng mga sponsor kasi parang ipinapakita dito ni Miss Philippines na ready talaga ang Pilipinas lalo na kung business matter ang pag-uusapan kasi maraming kumukuhang sponsor sa kandidata natin. Si Antonia ganun din medyo nagpapaandar din siya na about speaking saka ayun nga sa sponsors din. Medyo talagang matindi din yung dalawang Asian to. But syempre laban sa mga Latina, iba pa rin syempre yung mga galawan ng mga Latinas. Nakita naman natin yung nagsama-sama sila talagang pasabog. So mag-ingat lang siguro talaga si Michelle D. But kailangan lang talaga ng konti pang paandar ni Michelle D. Lalo na in terms of styling, lalo na kung didikit siya sa mga Latinas pagdating sa Miss Universe, kailangan talaga mas kumabog ang beauty niya. But feeling ko naman kakabog kasi na Oriental beauty, maganda ang kulay, lalo na kapag inayusan, lalo na pag dinikit na sa mga Latinas to, ay winner, diba? So yun. So, nai-excite ako. So sila yung mga nakikita ko na ngayon pa lang, talagang mapapansin mo, nag-iingay na sa social media. Kanina may nilabas din na photoshoot etong si Nicaragua na talaga naman masasabi ko, oh my God, Michelle D ang eksena. Nakita natin na parang pinapantayan niya si Michelle D. Parehas sila ng short hair, parehas sila ng maganda ang katawan, parehas sila ng galing sa Miss World. So para sa akin, labanan din to ng mga kandidata na nag over the bakod. Katulad na lang halimbawa,
Yung mga girls sa supranational, 3 kandidata na sila na galing sa supranational. Andyan si Puerto Rico, si Thailand, at saka syempre si Singapore. Tapos sa Miss Earth naman, 2 sila. Andyan si Mexico at saka si Venezuela. Pagdating naman sa Miss World, 2 din sila. Nandiyan si Miss Philippines at saka si Nicaragua. So tignan natin kung nasa kanila nga ba ang mananalo ngayong taon na to ng Miss Universe, 'di ba? Kasi iba eh. So sa Europe, parang tahimik pa ang Europe candidates. Wala pa silang masyado talagang kandidata na mararamdaman mo na paandar. Maliban pa lang kay Mrs. France. Si Miss France medyo maingay din eh. Kumbaga, hindi siya maingay pero gusto siya ng mga tao kasi lagi siya nalalagay sa hot pick. And then, isa din sa mga nakikita ko, si Spain. Maganda din si Spain. So, tingnan natin yung iba pang kandidata sa Europe kung sino ba yung kakabog. Ngayon daw, sabing ganon, parang mas papaboran yata ang mga Latinas kasi nga nililigawan daw ni Kun-an yung mga Latinas ngayon. Kaya parang mabibigyan daw talaga ng magandang spotlight ito sa Miss Universe. Ako naman, nakita naman natin yung mga Latinas, kanya-kanya ng paandar talaga, kanya-kanyang eksena. So, hindi naman yun nawawala. Lagi namang ganun talaga ang galawan ng mga Latinas. Lahat sila ay laban na laban, lahat sila ay ready to fight. And then, maganda din ngayon yung nakikita natin na labanan talaga ngayong taon na to dito sa Miss Universe kasi syempre andyan pinasok sila ng married woman with child. So 2 kandidata dyan. Andyan si Guatemala at saka si Colombia. Meron din transgender candidates ngayong taon na to. Syempre nandiyan si Netherlands. And then plus ano pa ba? So sila talaga yung aabangan natin dito ngayong taon na to sa Miss Universe. Kumbaga, sino kaya yung ipapasok sa kanila. So, yon ang kaabang-abang sa competition na to. So, let's see. Maaga pa, meron pa silang 1 buwan na nalalagay para sa kanilang mga paghahanda sa competition ng Miss Universe. But, syempre, tignan natin kung sino nga ba talaga ang magpapasabog ng bonggang-bongga sa competition ng Miss Universe ngayong taon na to. So, yun guys, kayo guys, tingin ba ninyo, kakabog ba o tama ba ang paghahanda na ginagawa ng ating pambata na si Michelle D? Tingin ba ninyo tama din yung mga eksena na ipinapakita ni Michelle D na lagi siyang iniimbitahan ng mga sponsor? Tingin nyo makakatulong ba to sa competition niya? At ano naman ang masasabi nyo sa bagong photoshoot ngayon ni Michelle D na sobrang ganda? So yon. So guys, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat po syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.